Sa pagpapatuloy ng ating manhwa, sinasabi ng isang babae na 3 taon na makalipas mula nang binawi ng kanyang ama ang kanyang sariling buhay. Maraming taon ang ginugol ng kanyang ama para sa pag-aaral sa pag-i-interpret ng spell. Ngunit dahil sa bigla na natamo niya mula nang nakawin ang kanyang research, siya ay naglumagmok. At dahil sa sobrang kalungkutan, mas pinili niyang bawiin ang sarili niyang buhay. At ang tao na nagnakaw ng kanyang research ay tinawag na henyong spell interpreter ng mga tao. Ang taong kasuklam-suklem, si Dekyalayan. Gayunpaman, wala na siyang nagawa. Dahil mula nang mawala sa kanya ang kanyang ama ay nawala na ding lahat sa kanya. Siya na pinanganak na maharlika ay nawala ng kayamanan. Kasama lahat ng ari-arian ng kanyang pamilya. Mula nito, siya ay naging ulila na walang tirahan. Dito siya ay nangangako sa kanyang sarili, na siya ay maghihiganti sa walang hiyang numako ng research ng kanyang ama. Dahil sa kanyang buong pagsisikap, nakapasok siya sa Empire's Royal University kung saan na si Dekyalayan ay isang professor. Kahit na hindi alam ng ibang estudyante ang alam niya. Ang kakayahan ng professor sa pag-interpret ng spells ay puro palabas lamang, ito ay ninakaw lamang mula sa pagsisikap ng kanyang ama. At dahil sa ginawa niyang iyon, nakasire siya ng pamilya. Pero, paano siya nakakaharap ng ganyan at nakuha pang magyabang? Sa kanyang ama dapat ang posisyong ngayon ay kinakatayuan niya. Pag-alit at nanggagaliiti ulit na sinabi niya na, ibubunyag ko ang kasinungalingan mo. At babawiin ko sa'yo ang buhay na kinuha mo. Ngunit napag-isip-isip niya na kailangan niyang mag-honest daily. Para mapabagsak siya ay kailangan niyang magplano ng maigi. Para sa perpektong paghihiganti, muling sumigaw si Dekyalayan at nag-utos na tumahimik at magsisimula na siya sa pagtuturo. Muli siyang nagpakilala sa mga estudyante. At dinagdag niya na siya ay isang monarch mage na kumokontrol ng mga elemento. Ipinaliwanag niya na may 11 ranggo ang mga mage. At ang monarch ay napapabilang sa pang-4. Kasama sa kanyang pagtuturo ay ang tungkol sa mga magic. Ipinapaliwanag ni Dekyalayan na mayroong 3 malaking katangian at 9 na uri ang magic. Ang mga katangiang ito ay ang pinagmulan, ang pinagkukunan ng magic, at ang elemento. Ang mga uri naman ay ang mga pagtawag ng espiritu, pagwasak, pagsuporta, pagmamagic, pagmamanipula, pagbabagong anyo, pangkukulam at ang huli ay pagkakaisa. Naisip ni Dekyalayan habang siya ay nagpapaliwanag sa kanyang klase na mas madali ang ganto kesa sa iniisip niya. Ito ang kanyang unang pagtuturo sa hindi pamilyar na topic. At kahit na binabasa lamang niya ang script niya ay naiintindihan na agad niya ito. Hindi lang iyon, dahil din sa kanyang kakaibang katangian kaya nananatili silang focus sa kanyang pagtuturo. At dahil sa pagiging tanyag ni Dekyalayan, nagpapakita sila ng interest sa kanyang patuturo. Na parang natural lamang at hindi man lang nahirapan. Iniisip niya dahil ito sa katangian ni Dekyalayan na isang magaling na professor. Sa pagpapatuloy ng kanyang pagtuturo, sinabi niya na, ang paggamit ng mana ay nakadepende kung saan ito nakaimbak sa katawan. Karaniwan sa mga mage, nakaimbak ito sa kanilang ulo para madali nilang maisip ang mga spells. Sa mga mandirigma naman, ito ay nakaimbak sa kanilang mga puso at dumadaloy sa dugo patungo sa buong katawan. At ang huli naman, ay sa inner core. Ito ay halo mula sa panloob at panlabas na mana. Ito ang pinakakaraniwan na imbakan ng mana. Sa pagpapatuloy ng pagtuturo, sinasabi ni Dekyalayan na simple lang ang kanyang gustong iparating sa kanila. Ang pagsusumikap ay importante, pero kung wala kang talento, kailangan mong mag-focus. At yan ay naakop kay Dekyalayan. Sa katotohanan, walang kamangha-manghang talento si Dekyalayan. Ang kanyang mana ay 3,375. Ngunit mayroong isang mage na nagtataglay ng 30,000 na mana. Nakakatuwa na tinuturo niya ang mga bagay na siya para sa kanya mismo dapat. Sa pagpapatuloy ng kanyang pagtuturo, iniisip niya na kakaiba ang huling part ng script. Iniisip niya kung babasahin daw ba niya ito. Binanggit niya na tapos na ang pagtuturo. At sa huli, bigla siyang natigilan at iniisip niyang maigi kung babanggitin niya ang huling part ng script. Labis siyang naguguluhan kung kailangan ba talaga ito, ngunit naisip niya na kung ang original na Dekyalayan ay sigurado siya na hindi na ito babasahin. At sa huli ay binanggit din niya ang huling part ng script. Mayroon bang mga katanungan? Makikita natin ang mga estudyante na parang kontento naman sa pagtuturo ng professor at tila wala silang katanungan. Napanatag naman ang loob ni Dekyalayan dahil dito. Nang magbibigay na siya ng pamamaalam na salita ay biglang may simigaw at tumawag sa kanyang pangalan at nagsimulang magtanong. Sinasabi nito na kagabi daw may kakaibang mahika ang nakita sa kanilang dormitory. Ito ay parang gawa ng demonyo. Pero Professor Dekyalayan, ang henyong tagapag-interpret ng spell. Natigilan na lamang ang babae nang magsalita si Dekyalayan.
Tinanong kung siya ba talaga ay taga-University Magic Tower. Nagulat naman ang babae sa katanungan ng professor at sinabing bakit niya ito naitanong. Sumagot naman si Dekialayan na kung ikaw ay taga dito, hindi ba ang nararapat na asal ay magpapapakilala ka muna? Di ako sisigot sa bata na hindi alam kung ano ang magandang asal. Sabay talikod at lumakad palabas habang ang babae ay patuloy na tinatawag ang professor. Humingi naman ng paumanhin si Dekialayan sa isip nito dahil wala na siyang magagawa sa ngayon. Naisip niya na ang comprehension ay kumakain ng napakalaking mana. Makikita natin na ang kanyang mana ay naging 2,005 na lamang. Naiintindihan naman niya ang script sa kanyang itinuro ngunit 1,300 agad ang mana na nawala sa kanya. Ngayon, hindi na siya sigurado kung gaano kalaki ang mawawalang mana sa kanya pag nakagamit na siya ng spell na hindi pa niya nasusubukan kailanman. Makikitang napahiya sa klase at pinagtatawanan pa ng kanyang mga kaklase ang batang babae na nang ahas na magtanong sa kanya. May nagsasabi din na nagpapapansin lamang siya pero di gumana. Di na makapagpigil ang batang babae at muling sumigaw ng sandali at napatigil dito si Dekialayan. Pasiga na sinabi ng babae na ang Magic Tower daw ay hindi ito pinapansin at sinasabing gawa-gawa lamang ang daw ito. Sinabi din ng babae na kung siya yon, ay malamang ay alam daw niya kung anong klase ng magic ang ginamit dito. Naglabas ng berdeng aura ang batang babae at hiniling na i-interpret ng professor ang kanyang spell. Sa pagtingin lamang ng spell ng batang babae ay nabawasan na agad ang kanyang mana at bumaba ito sa 360. Sa pagpapatuloy ng batang babae, sinasabi na sa kasalukuyan daw. Karamihan sa mga naguhan sa dormitory ay inaalam kung ano ito, ngunit hindi nila malaman, at humihingi ng tulong ang babae ngunit natigilan ito nang biglang nagsalita ang kanyang professor. Sinabi niya na ito ay barrier magic. Makikita natin ang ibig sabihin ng baguhan ay ang pinakamababang ranggo na ibinibigay sa mage ng universidad. Nagulat ang batang babae sa sagot na ito ni Dekialayan. Muling sinabi ni Dekialayan na hindi na kailangang pag-isipan pa. Sinabi ni Dekialayan na ito ay mahika na pader. At hula niya ay mayroong isang gusto silang matrap dito. At sinabi ni Dekialayan na tapos na ang klase. Di na nakasagot dito ang batang babae. Lumabas sa kanyang window na natapos niya ang kanyang side quest na university lecture. At nadagdagan ang kanyang store currency ng 0.5. Habang nasa kantin sa loob ng university, makikita ang mga estudyante na masaya habang kumakain maliban lamang sa isa. Makikita natin ang batang babae na asar kay Dekialayan habang ito ay kumakain. Sumagi sa kanyang isip ang mga nangyari kanina lamang. Ang nais niya sana ay ilantad sa lahat na kasinungalingan lamang ang pag-i-interpret niya ng spell sa pamamagitan ng unknown spell na ginawa niya. Ngunit nagulat lamang siya at ginawa siyang kahihiyan at sinabihan pa siyang walang modo dahil lamang sa hindi niya binanggit ang kanyang pangalan. Naiisip niya na akala niya ay mamamatay na siya dahil sa kahihiyan. Muling napaisip ang batang babae at sinabing nabigla lamang si Dekialayan at basta na lamang niya sinabi na bewitchment spell ang ipinakita niya. Ang bewitchment magic ay napakahirap at karamihan dito ay nangangailangan ng tamang pag-oorasyon. Pero sinabi niya na lamang na ito ay bewitched magic nang walang kahit anong basehan. Ako ang naglagay ng unknown spell sa pinakapintuan ng dormitory kagabi. Sa una ay nakakabahala, ngunit ang pakay ko lamang dito ay upang tumaas ang kakayahang magtuklas ng mga baguhang estudyante ng universidad. At muling sinabi ng babae, ngayon, sino ang mali sa atin? Makikita naman natin na may papalapit sa batang babae habang kumakain at tinatawag ang pangalan nito na Eferen. Sinabi nito ang tungkol sa magic spell sa pinto ng dormitory. Iniisip nito na ito ay isang barrier spell. At napatunayan niya na tama siya. Sinabi din ng babae kay Eferen na ang tapang niya dahil nagawa niyang magtanong kay Professor Dekialayan kahit na mukha itong nakakatakot. Sumagot naman si Eferen na, sandali. Barrier magic nga ba talaga iyon? Ngunit sa loob-loob ni Eferen ay labis na pagkamuhi. Iniisip ba nila na nakakmanga ang ginawang iyon ni Dekialayan? Walang basehan, pero nasabi niya agad na bewitched magic agad ang iyon. At hindi ito maari. Nagpasalamat ang babaeng kausap ni Eferen at sinabing gagawa sila ng report ukol dito at sinabing isasama din nila ang pangalan niya dito. Nahihiya naman sumagot si Eferen na okay sige. Muling iniisip ni Eferen kung swerte lang ba ito o tama talaga siya. Parang napaganda pa niya ang kanyang imahe dahil sa ginawa niya. Dito ay kinuha ang isang dokumentong naglalaman ng lecture ni Professor Dekialayan tungkol sa pag-iintindi ng mahika. Binasa niya ang ituturo ni Dekialayan at nabasa niya dito ang katagang. Alamin mo kung sino ang iyong kaaway at mananalo ka sa iyong laban. Kanyang nilukot ang papel at sinabi sa sarili na hindi na siya dapat mag-alinlangan pa. Kailangan lagi niyang nasa paningin ang pagmumukha ni Dekialayan.
At may pagbabantang sinabi na, maghintay ka lang, Dekyalayan. Ilalabas ko ang mga baho mo.